Hello mga kaaw-aw, nandito kami ngayon sa Bacolor, Pampanga. Bumili kami ng Mater Dolorosa, yung Mama Mary sa Holy Week. Sa mga hindi nakakaalam, no? Bumili kami, hindi kami nagpagawa. By the way, nandito na kami sa Bacolor, sa may simbahan nila. San Guillermo Church pala to. Dito nagsushooting si Santino. Remember bro, yung may bukas pa sa ABS, dito sila nagsushooting. So ayan, sa may bandang gilid na doon na yung gumagawa ng santo na to. Naabutan pa nga namin may mga iba silang ongoing projects. So, ayan. Bakit sinabi namin bumili kami, hindi nagpagawa? Kasi, nasa abroad na daw yung talaga nagpagawa. So, hindi naman niya pinoposto sa online. Minessage ko lang sila, nag-PM lang ako tapos sumagot agad ng mga alas 12, 9 PM, tinext ko mga 12 ng madaling araw, nasagot siya. Tapos nagandan ako sa face kasi hindi static yung face niya, medyo dramatic. So, kinaumagahan, kukunin ko na kako yan. Ito na nga kami sa simbahan. Tapos nakuha na namin, dumaan kami dito, hindi pwede hindi. Kasama ko si Moira and Asher. Ayan pala si bro. Guys, sadly, hindi daw pwede yung dog sa loob. Ang sad. Siya may sabi, wag daw. Bawal daw. Adi, okay. Picturean ko na lang kahit nandito lang kami sa labas. Tsaka by that time, merong kasal din. Anyways, sabi bawal daw ha. So, anyways, yun. Okay na rin yun. At importante, nakuha namin yung si Dolorosa dito sa Bacolor. And I'm so happy kasi finally, the long wait is over. It's worth the wait. Grabe siya. Nung ko pa gusto magkaroon nito, kaya inuna namin si Santo Tomas muna. Nung kinaumagahan, punta ako ng Tayuman. So, package na to, hair, yung Rastrillos and puso with, punyal, 6,200 lang siya. Not sure kung mura yon, pero parang mura naman siya. Tapos sa damit, this is Feb 1 na. Naayos ko na kasi ipapabless na namin siya bukas. Sa Taytay lang ako bumili ng mga tela. Mumura pala ng tela doon, grabe. Kalahati ng presyo sa mga store dito sa labas. So, ayan muna yung simple niyang gawa. Simple ko na ayos, I think. Di ba may kamukha siyang artista? Foreign. Sorry po, pero parang may kahawig kasi. Anyways, Feb 2 feast din ng Candelaria. Ipapabless na namin siya. So, nagsimba kami ng umaga. So, ayan. May kahawig din siyang Mama Mary. Pag nakatagilid. Parang kahawig siya ng Dolorosa namin sa Kapag nakatagilid sa may ubando. Anyways, ayan si Father. Tinanong nga ni Father kung saan daw siya pinoprosesyon. Sabi ko, wala po, bago lang yan. Tsaka wala kami balak i-prosesyon. Unless invite nyo kami. So yan, dahil hindi ako makontento, nilagyan namin siya ng luha, crystal na luha, saka yung ngipin. Mas nakadagdag sa aesthetic niya para mas realistic. Ayan. Tapos ito nga, ang kanyang first exposition by Viernes de Dolores. Tsaka rin kami sponsor sa Station of the Cross, station number 2, no? So sa baba lang to ng aming lobby. So hindi naman kami nakaharang, gilid lang kami. Siyempre, may mga kumu-question, bakit daw kami naglagay nun? May approval daw ba ng admin? Malamang. So, yun lang ang dito, mahirap dito kapag nakatira ka sa condo village. So, lahat ng gagawin mo, kailangan may permit at may approval ng admin. So, ayan, ganyan karami yung nagdaan sa Station of the Cross. So, ayan. So, yun. Mamaya, pupunta kami sa simbahan. Katabi lang namin yung simbahan para mamigay ng pagkain. Ito yung picture namin, no, di ba? Habang hinihintay yung pagdaan. Taray na, matay na rin nakita sa akin. Galing ko talagang cameraman. Anyways, ito naman yung kanyang unang pabasa. So, this is March 24. Sinabay na rin sa birthday ng nanay ko. So, araw din ng palaspas yun. So, sabay-sabay na lang para isang handaan na lang. Why not? Bakit? So, yun. So, kami-kami lang din naman na nagbasa. Nakakatuwa naman kahit medyo bago ng panahon.
pinagpapatuloy pa rin namin yung tradisyon na nakalakayan namin nung nasa Bulacan pa kami. Kasi, yun ang nakagawian namin. Why not? Diba? Para sa alaala ni Lolo at Lola, why not? And ito na nga, ang kanyang first salida or procession. Actually, sabi ko nga, itong imahe namin ay hindi naman talaga pang-procession. Na-invita lang kami dito sa loob ng village para i-procession. Holy Tuesday na wala pa rin kami narerentahan na karosa. Nung gabi, buti meron. So talagang tinuloy na namin. So technically, 3 days, 2.5 days preparation lang talaga, no? So ngarag-ngarag kami. So ayun, pupunta pa ako ng probinsya para maghatid. Tapos ito na nga, buti na lang creative ang team. So ayan, ito na yung aming karosa. 2 days prep. Grabe ang ngarag namin dito. Kakatuwa naman kami. Feeling ko tinulungan talaga kami kasi natapos namin na maluwalhati ang pag-ayos. Tapos, eto na nga. Akala ko nga dahil bago lang kami dyan sa simbahan na yan. Tapos, akala ko kami lang din magpo-prosesyon mga 10 na. Pero, nagulat ako may mga sumamang hindi naman namin kakilala. And it's so nakakatuwa. Mga rich yung mga yan. Buti may ganun pa rin kahit mga bridge sila. So ito, tapos na nga yung procession. Ang procession dito nag-start 4:30 ng hapon, sobrang init. So ito, ayan, picture-picture na yung mga tao. Tapos, may mga nanghingi rin ng mga bulaklak. Ito nga pala sila sisters. So, ayun. So nakapasok na yung Santo Entierro sa loob. So mamaya-maya, uwi na rin kami. What I like about people here is that kapag nanghingi sila ng bulaklak, hindi sila yung balasupas. Yung parang nayuyugyug ng karosa mo dahil una-unahan. Dito hindi. They ask politely if they can have flowers talaga. May napanood kasi ako sa Facebook. Grabe, nanghingi. Hindi na nga sila nanghingi. Talagang hablutan ng hablutan. Yun, nayuyugyug na yung karosa, pati yung santo. Grabe. So, ano bang lesson ko dito sa pagkakaroon ng Dolorosa na to? Unang-una, dapat maghintay. Ibibigay sa iyo ang gusto mo sa tamang panahon kapag kailangan mo na at kapag gustong-gusto na ng puso mo. Kasi it took me years bago ako magkaroon nito. Marami namang mabibili sa tindahan ng Dolorosa pero hindi ko talaga sila bet na bet. Tapos ito, nasagot siya in one day lang. Sabi kong gustong-gusto ko na talaga. One day lang, ayan, pinakita sa akin ng sculptor. Ay, bet na bet ko. Kinuha ko kaagad kasi feeling ko akin talaga to. So, yun. Aside from that, half the price, wala pa nga sa kalahati na gastos namin kay Santo Tomas versus sa nagastos namin dito, no? Ewan ko ba, pag talaga sa'yo, no? And also, feeling ko naging mas kind na ako ngayon and mas mabait. Feeling ko naman naging mabait-bait na ako ng mga lagay na to. Ayun lang. Siyempre nakakahiya kay Mama May. Siguro wala namang masama magpakabuti, di ba? Kaysa ipagpatuloy mo ang kasalbahihan mo. So, yun. So, always be kind and be grateful. So, ibabalik sa'yo ni Lord yan. Jesus. Promise. Basta lagi tayo maging mabuti at maging patas sa kapwa. Been there, done that. Hindi maganda ng dadaya, hindi maganda ng loloko, hindi maganda rin ang salbahe. So, yun. Kapag maging mabuti ka, ay i-bless ka ni Papa God. Yun lang. God bless us all. Bye!